o yung substance ng impeachment. Nakikita naman po natin, ito ay hinir po ng committee ng ating committee ng good government at nakikita naman po natin yung substansya ay nando doon. Nga lang po, dinaan po tayo sa technicality. So, kaya ito po medyo, kung ako po tatanungin ninyo, another battle po na i-hurdle po natin. At siyempre, kailangan let us be realistic. Lahat ng mga congressman ngayon ay nakatingin na rin sa 2028. So, with that, hindi na po, tsaka pangalawa, iba na rin po yung komposisyon ng House ngayon. Kaya with Nako po, mukhang malabo na talagang ma-impeach si VP Sara Duterte dahil mismo, ayan po si Congressman Joel Chua na nagsasabi. Napakagaling talaga ni Yorme Isko Moreno ha, talagang yung dinosaur, yung elepante at baka ay kaya pong palambutin. Mapatandaan po natin ay talagang malaki po traso niyan kay Yorme Isko Moreno si Chua, ngunit nung pagkapanalo ni Yorme Isko Moreno ay ayun po, ay nanghingi po ng apologize at sorry. At ngayon po ay talagang nanggaling mo talaga Yorme Isko Moreno. Klarong-klaro po ay kung di nyo pa alam o kung natatandaan nyo pa, yan po si Joel Chua ay siya po yung member o chairman na Quadcom, Quadcom pala. Ngayon ay Tricom na po yung tawag. Talagang yan po ay mga kritiko ng mga Duterte o kalaban. So ngayon, klarong-klaro na po. At malalaman po natin kung saan po siya panig banda. Ha? Sa kaliwa ba o kanan ba? Dahil kayo lang po magsasabi kung saan po talaga siya pupunta o pumanig. Dahil makikita naman po sa tono ng kanyang pananalita. At klarong-klaro po na magkaiba na po ang pananaw ng mga congressman ngayon dahil malapit na po ang 2028 election. At alam nila na negative po sa survey ang presidente natin si Marcos at nasa mataas na antas o survey ang ating VP Sara Duterte. Dito po natin malalaman talaga, no? Pero ang galing talaga ni Yorme Isko Moreno, no? Kaya yung mga kritiko ni Yorme Isko Moreno dyan ay parang sasakyan lang yan, nakapark. Neutral po yan, hindi maka Marcos, hindi maka Duterte. Ang sa kanya lang ay kung paano maayos muli, great again ang City of Manila. Dahil alam naman po natin noong nakarang administration na talagang napag-iwanan po, napabayaan yung City of Manila at nagkabaon-baon sa utang. Kaya yung mga bashers ni Yorme Isko Moreno dyan, naku, wag, hayaan yun na. Si Yorme Isko Moreno dahil hindi po yan tatakbo ng mataas na posisyon this coming 2028 dahil sinabi na niya na talagang mananatili siya dyan sa City of Manila as a mayor. Palakpakan mga kois, mga gayas. So talagang malabo. Yung mga loyalista dyan, ng mga kawatan, paano na yan? Mismong si Congressman Joel Chua na nagsabi, siyempre alam niya kasi andyan siya sa loob ng Congress. Talagang dito po natin malalaman talaga kung saan papanig. Talagang klarong-klaro naman sa sinasabi niya na mukhang taglid na po ang mga Marcoses at papanig na yung mga kasamahan niya doon sa mga Duterte. Iyakan na. Pero wag po nating wash Yorme Isko Moreno ha, dahil dyan lang po siya sa City of Manila. At talagang galing ni Yorme Isko Moreno, talagang napapalambot po niya yung matigas na dinosaur, baka o elepante, no? So dito po natin malalaman sa kabuuan ng ating video sa pag-interview po ni Alvin El Chico sa DZMM, no? Talagang sumagot po, talaga ng totoo ang ating congressman sa District 3 na walang iba si Congressman Joel Chua. Palakpakan si Joel Chua, talagang alam niya kung saan siya papanig, doon ba sa masama o dito sa mabuti na walang ibang iniisip po ni kapakanan ng taong bayan. At maraming salamat po dahil mapagkumbaba po si Joel Chua. Talagang humingi po siya ng apologize at sorry kay Yorme Isko Moreno. Ayan, okay na po sila ngayon. At si Atras Abante lang po yung hindi okay. At si Trililing naman po ay talagang, nako, Yorme Isko Moreno, baka pwede mo tong palambutin gaya ng pagpalambot mo kay Joel Chua. So Trililing naman kasi to walang kadala-dala. Mula noon pa hanggang ngayon ay talagang walang ambag sa bayan. Kala naman ng mga Pinklawan ay mananalo pa sila Wala na, ayaw na ng tao sa inyo kasi corrupt din kayo Panggulo kayo. Maliban sa mga corrupt at
panggulo, ito naman to mga protector po ito ng mga adik, ng mga criminals. Hindi na po naawa sa mga biktima ng mga criminals at adik na ngayon bumabalik naman kahit saang balita. Marami pong ginahasa, pinapatay ng mga estudyante, mga kabataan. Yan pong pinoprotektahan nila, hindi po yung taong bayan. Panoorin po natin itong buong video. O yung substance ng impeachment. Nakikita naman po natin, ito ay hinir po ng committee ng ating committee ng good government at nakikita naman po natin yung substansya ay nando doon. Nga lang po, dinaan po tayo sa technicality. So, kaya ito po medyo, kung ako po tatanungin ninyo, another battle po na i-hurdle po natin. At siyempre, kailangan let us be realistic. Lahat ng mga congressman ngayon ay nakatingin na rin sa 2028. So, tagilid po si mga Marcoses. Yamado po si VP Sara Duterte. with Alam that, na this. hindi na po, tsaka pangalawa, iba na rin po yung komposisyon ng House ngayon. Kaya with that, titignan natin, it's going to be a tough challenge. Talaga? So pati yan, kung nakikita din ninyo na kung sakasakali man na magkaroon ng impeachment laban sa Vice Presidente, it is not going to be as smooth sailing as the one filed last year. Kasi po, iba na po yung komposisyon ng House ngayon. Kami po dito mga makikita po natin, iba-ibang pananaw. Plus, siyempre, let us all admit, politika po to. 2028 na po, national election na po yan. So, Tama, that is called politics. Alam na this. Mukhang tagilid mga loyalista ngayon malabong ma-impeach. marami na rin po ang nakatingin dyan. Pero sa basa mo ba, mukhang may mayorya pa rin naman ay suportado ang presidente o mayorya na ngayon ang killing nandun na sa vice presidente? Kung titignan naman po natin ngayon, yung sa House leadership, masasabi naman po natin yung mayorya na ang killing po ay nasa presidente pa rin. Dahil ang ating pong speaker ay kasama po dito sa at ang ating pong majority floor leader ay si Congressman Sandro. So, kung makikita po natin, nasa presidente pa rin. But at the end of the day, makikita rin ninyo na marami din na mga miyembro ngayon ang very vocal at bumabatikos. Kaya sabi natin just that is called politics. Talagang wala tagilid Tagilid yung administration ngayon. Alam nga naman, magpatigas-tigasan pa yung mga congressman na doon pa rin sa mga Marcos. Siyempre, yung mataas na ratings, kung kitang-kita nila, ito, si Inday Sara, mananalo ito sa pagka-presidente. Dito tayo. So ngayon, wala nang bubuto doon, mga kuys, mga gayas. Tapusin mo natin bago po natin pag-usapan si Trileleng, So, dito makikita na rin po natin na dito talaga, kumbaga, yung tricolor at saka yung, kumbaga sa damit, yung tricolor at saka yung mga puti, maghihiwa-hiwalay na po ngayon. Ako magkakaalaman tayo this year kung anong kulay mo. Tama po. Naku po, exciting times ahead. Sa mga political observers, this year is going to be very exciting sa larangan ng politika sa Pilipinas, Congressman. Kasi yung magiging resulta po, yung magiging boto po ngayon, tingin ko magiging magiging basihan ng pagkiling kung kanino sila sa 2028. Nasaan banda ka? Sa ngayon po kasi tayo po ay... Okay, tama na. Wag mo nang sagutin kasi alam na namin sa tono mo pa lang, Congressman Joel Chua, napapalambot na ang dinosaur ni Yorme Isko Moreno. Palakpakan. Hindi gumana yung V8 natin. Palakpakan. Effects to, sound effects. Ayan, kitang-kita. Talagang, siyempre, alam ni Joel Chua kung ano nang nangyayari diyan sa loob ng Congress. Alam niya na yung nangyayari. Mukhang tagilid na yung mga Marcoses diyan. Sino pa bang papanig doon? Na talagang tagilid na. Talagang doon na po sila sa mataas yung survey o tiwala ng taong bayan. Malay ba si VP Sara Duterte?
At ito namang si Trilling, mga koys, talagang walang kadala-dala. Para tong asong ulol, tahol ng tahol, ayaw namang kumagat. Kahit magdala ka pa dyan ng ilang trailer na mga papel. Dahil hindi pa rin yan makakalusot kasi walang basihan. Ilang beses na ba? Kinasuhan si Inday Sara. Wala pong basihan eh. Ha? Kaya yung Trilling na yan, baka kung akala na yung penklawan na yan ay mananalo pa this coming 2028. Pangpagulo. Walang nagawa sa bayan mga yan. Protector pa ng mga kriminal, ng mga drug addict. Ha? Tandaan nyo yan. So ngayon, nagsasalita po ang dating kritiko, ang member, chairman ng Quadcom na si Congressman Joel Chua. Palakpakan! Talagang makikita po nila yan. Mararamdaman po nila yan kasi andyan po sila sa loob eh. Mukhang tagilid po talaga. At talagang hindi po. Kahit mapafile pa yan dyan, kung dati nakalusot yan, naharang lang sa Korte Suprema, kung dati nakalusot, kayo mukhang hindi na. At alam po natin kung saang panig po si Congressman Joel Chua. Napakagaling mo, Yorme Isko Moreno. Palakpakan. Dahil napalambot mo yung dinosaur, elepante at yung baka. Pwede Yorme Isko Moreno. Request naman. Palambutin mo naman yung kapartido natin. Kasi aksyon demokratiko yan. Si Trilling, nung tumakbo yan. Nang pagka-mayor dyan sa Malabon yata. Mukhang. Anak ko, Tulianis, kahit ano pang takbuhin mo. Buti pa tumakbo ka ng Barangay Tanod. Mananalo ka pa. Yun lang. Basta tandaan po natin, neutral po. Parang sasakyan ng ating Yorme Isko Moreno. Pag nakaparking, neutral po siya. Ha? Neutral. Hindi maka-Marcos, hindi maka-Duterte. Ang iniisip lamang ngayon ni Yorme Isko Moreno is yung kapanatagan, makabawi ang City of Maynila. Yan po ang iniisip niya. Wala nang iba. Kayo mga bashers dyan, tumahimik na kayo dahil sinabi ni Yorme Isko Moreno, wala siyang plano this coming 2028 sa nasyonal. Dyan lang po siya sa City of Manila as a mayor. Palakpakan! Pakikomento po na yung mga opinion o reaction sa comment section ng ating video. So for now, I'm gone. God bless all. Peace. Bye-bye. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like